So, ito Honda CR-V. Ganda naman. Pininturahan ng caliper dahil gusto ng customer. Ayan. Yun lang. Nagkaroon ng ingay, squeaking sound dahil yung caliper supposed to move freely dahil ito ay floating caliper. Eh, syempre magdidikit yan. Tulad yan. Uraw. Diba? So, kailangan natin linisin. Pininturahan siya kasi naka-assemble. Still, it's best to, kung gusto nyo pinturahan yung caliper or brakes nyo, pinaka the best yung gawin, pinturahan kung nakabuong ganyan para hindi siya maninikit. Para ba lulubricate ngayon. Pero nauubos siya kasi pininturahan, naka-assemble. Hindi kinalas, nagdikit-dikit yung kumapit. Pati yung slider niya stainless dito. Yun, may pakita natin. Nag-stuck. Yan. Ito. So, yung slider niya, stainless. Kaya yung stainless, supposed to be mag-slide. Yung ating brake pads dito sa gilid. Kaso, napinturahan kasi siya. Napinturahan ng buo. Nakakabit doon. So, yan. Dito, dapat nag-slide to. Ugasahan nyo to, sliding pin. Ayan. Kaya dito nakakabit yan. Ito. Dito nakakabit. Dito. So, kailangan nag-i-slide. Bumibitaw din yung brake pads. Pagka yan ay napinturahan na nakakabit, naka-assemble yan, ang mangyayari, katulad nito, ay gento. Ang mangyayari sa brake pads nyo, pag kayo nagpintura ng hindi kinakalas o naka-assemble, ubos, 4 months, bago daw yan. Hindi nakakalas, naka-assemble, pininturahan, kaya pati ito napinturahan, hindi nag-i-slide, kaya ginawa stainless para mag-slide. Dito yung nakalagay, dito. So pag salpak na ito, yan, mag-i-slide siya doon. Pag bitaw mo, medyo bibitaw din siya. Maganda yung may pintura, pero pag pininturahan, kung marunong yung nagpintura, dapat pininturahan siya nakakalas. Mas maganda kung hindi ka tinatamad, pinturahan siya, nakatanggal talaga to. Tanggal yun. Eh, pwede balutan. Sliding pin. O, pati ito. Ayan, dito naman tayo sa likod. Sa likod, ganun din. O, meron din siya slider. Ayan, plate. At sliding pin. Pagka yan napinturahan, hindi nadudulas. Oo. Ayan ang mangyayari. Katulad doon sa harap, naubos yung isang brake pad sa kanan harap. Kaya si ating Kuyang Ray dito sa likod, ayan, pininturahan din siya. Maganda, nakapintura. Maganda talaga. Kaya lang, dapat pag pinipinturahan talaga, nakakalas. So, lesson learned. Pag magpipintura ng caliper, make sure ang pagpipintura, dapat nakaintindi ng mechanical. How it works. How it's supposed to work. Paano siya gagana, mag-slide at magre-release kung pati ito, napinturahan. Hindi kakapit yung presyo dyan. Ayan, kita mo, hirap na hirap siyang tanggalin. Kailangan mo pang i-release ngayon yung hose. So, nalinis na natin. Ito, pati ito, yung kayod dito. Ayan. Linis na. Bago na. Kaya, tatagal na yan. Kaya lang, dito sa kanan, Honda yan. Dito sa kanan, dahil nagbakal sa bakal, katulad nito, kasi nga yung kanina nag-stock, nagbakal sa bakal, ito yung inner. Pag nagbakal sa bakal na ganyan, ang mangyayari, sisirain na itong rotor disc, gagas. Pag nagasgas, ayan, lagyan natin ang ilaw para makita natin. Ayun, may guhit na. Pagka
spam, yung bagong brake pad sisirain naman, so sayang din. So definitely tayo makapagbigay ng magandang warranty dito, sir. Unless ibalik mo to, sir, no? Ibalik mo yan para maparepace natin. Pag pinirepace ko yan, dalawa dapat. Pag nagpa-repace tayo ng rotor disc, dapat to, kung ano yung nirepace dito, repace din doon sa kabila para pantay. Pag nag-brake ka, ang surface niya, parehas ang texture ng surface niya para pantay yung pagpreno. Yung kapit ng kaliwat kanan, sabay. So hindi kakabig. Ito yung bago. Ito, gagawan din natin ng vlog ito, video, para dito sa, para saan ba tong blue stripe na to. Ayan. Ano ba purpose niyan? Ano ba purpose din yung blue na grease? Multi-purpose grease yan, pero ano yan? Ano ba yan? Ito, ano to? Gagawa natin ng video sa next episode. So hanggang dito yung ating video. Sana may natutunan kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Salamat